This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ayon, magandang umaga my dear brothers and sisters. Ito ay pangatlong araw ng ating pag-aaralan ng Doktrina at Mga Tipan, Section 52. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sa ulit, inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe para po na makatanggap po kayo ng mga notifications sa mga bagong videos natin gawa. Alright, so ating pag-aaralan ngayon ay tinutulungan ako ng Panginoon na maiwasang malinlang. Paano mo malalaman kung ang isang mensahe ay galing sa Diyos o paninlinlang? Napakaraming boses sa panahon natin ngayon. Social media, podcast, trending opinions. Pero paano mo malalaman kung ang isang mensahe o inspirasyon ay galing talaga sa Diyos at hindi paninlinlang? Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 52, verses 14 hanggang 19. Binigyan tayo ng Panginoong Hesukristo ng malinaw na huwaran. Ang mga tunay na lingkod niya ay nagsisisi, maaamo, masunurin, at tagapatibay ng iba. Kung may maririnig tayong mensahe o taong tila espiritual, pero puno ng yabang, kaguluhan o panghuhusga, mag-ingat tayo. Hindi iyan ayon sa huwaran ng Diyos. Ngayong marami ang nauutos sa peking katotohanan at instant na revelasyon. Napakahalaga na tayong lahat ay maging mapagkumbaba, maamo at laging masunurin sa kalooban ng Diyos. Huwag nating hayaang pagdudahan natin ang liwanag dahil lang sa lakas ng sigaw ng kadiliman. Ang totoo, gaya ng araw na palaging sumisikat. Ang katotohanan mula kay Jesus ay dumarating sa puso ng mapagkumbaba. Alam ko na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, kapayapaan at kababaang loob. Sa pagsunod sa huwaran ni Kristo, natututo akong kilalanin ang kanyang tinig at iwasan ang panlilinlang ng kaaway. So my dear brothers and sisters, mga mahal kong kapatid, sa araw na to, dito matutunan natin na ang salita ng Diyos ay nanggaling sa mabuti. Malalaman natin ito sa ating pagpakumbaba, ating panalangin. Sinabi nga na kung mayroon tayong katanungan, ay tanong natin sa Diyos na siya ay nagbibigay ng sagot sa atin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng panalangin, makakamta natin ang mga kasagutan. Tayo mismo sa ating sarili. Naalala ko noon, nakagising ako ng mga 2 o'clock in the morning. Pagising ko ay napagtanto ko na kailangan ko manalangin sa Diyos. Pinikit ko ang aking mata. Ako'y nakaupo sa aking higaan at kinausap ko siya na tilang parang nasa harap ko lang siya. Kinausap ko yung Panginoon na kinausap ko yung Ama sa Langit na parang at doon nakaramdam ako ng kapayapaan sa aking puso. Nakaramdam ako ng seguridad na may bagong bukas. May pagpapala na maghihintay. Kahit na wala akong narinig ng boses, pero ramdam ko na andyan siya. Ramdam ko na nakikinig siya. Alam niyo po my dear brothers and sisters, kapag tayo nanalangin sa lugar na tahimik, kaya sinasabi ko parati na pag mayroon kayong lugar na alam, halimbawa, hindi kailangan na pumunta tayo sa resort, no? Sa inyong bukirin, sa mga palayan, o sa mga, sabi nga nila, no, sa hindi masyadong mataong lugar, pero secure din kayo. No? Mupo kayo doon, then
tumingin kayo sa kalangitan at magpanalangin kayo. Alam niyo po, minsan napakagulo na ng mundo, maraming ingay nating naririnig, maraming opinyon, masabi ng iba, pero pag ating ibibigay ang ating tuon sa pakikinig sa Kanya, yung bang di natin hinahabol yung oras kapag tayo nakikinig sa Kanya. Ibang payapa yung ating puso, wala tayong iniisip. Nilagay natin lahat ng problema na ibigay natin sa Kanya. Papasa Diyos natin kasi hindi natin kayang lahat na to eh. Huwag tayong matakot, magkaroon tayo ng pananampalataya. Yung ibon nga, hindi pinapabayaan ng ating Ama sa Langit. Tayo, everyday, yung ating puso ipatuloy na tumitibok para mabuhay tayo. Bakit tayo mag-alala? Dahil buhay tayo. Kung kukunin tayo ng Panginoon, kukunin tayo ng Diyos, magpasalamat tayo. Dahil ibinigay niya sa atin to. At may plano siya para sa atin. Napakadaling sabihin, pero sa iba ay mahirap. Dahil may mga worries sila sa buhay. Yung iba worries nila dahil ayaw nilang tumanda. Yung iba naman worries nila, wala akong pakialam, tumanda ako, mahalaga may pagkain kami sa bahay. Iba't iba tayong mga pangangailangan. Napakaganda ng mensahe ng simbahan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Dahil hindi lang sinasabi na maniwala tayo agad-agad sa mga sinasabi o sa mga sinasabi ko. Panalangin natin. Tanungin natin ang ating Ama sa Langit kung totoo ba ang ating naririnig, kung payapa ba ang ating puso, kung nagbibigay ba ito ng kaliwanagan, ng kapayapaan. Makikita natin sa ating palibot na minsan nawawala na yung pagiging Kristiyano. Konting di lang pagkakasunduan, nag-aaway na. May mga prinsipyo lang na hindi pinagkakasunduan, nag-aaway na. Tulad ng halimbawa, dalawang magkaibigan nag-uusap. Sabi ng isa, bro, gusto ko yung Colgate kasi ganito siya. Ang isa naman, hindi, gusto ko yung Close Up kasi meron siyang sparkling, no, parang mint. Sabi, gusto ko yung Happy kasi hindi siya masakit sa ngipin. Hindi, gusto ko yung Sensodyne kasi tulong siya sa mga ngipin na may mga sira. Hanggang nag-aaway-away na sa toothpaste. Kanya-kanya tayong gusto sa buhay. Yung iba, sabihin na, gusto ko maging guro kasi gusto ko magturo. Hindi maganda yan. Gusto ko maging abogado kasi gusto ko na paglaban yung tama. Hindi. Gusto ko maging doktor. Pangit yung sa inyo. Kasi bilang doktor ay nagagamot ko kayo. Hindi. Wala kayong bahay kung walang inyenyero. Yung parang nagpapaano tayo sa mabubuting bagay. Lahat ng yan ay magaganda. Kanya-kanya lang tayong prinsipyo sa buhay. Kanya-kanya lang tayong desisyon na ginagawa. Para sa akin, pag ako'y tumitingin, kailangan lang irespetuhin natin yung tao. Respetuhin natin dahil sa kahirapan ng buhay niya. Magbigay tayong respeto sa ating sarili. Hindi ibig sabihin na mahirap tayo ay inaapak-apakan lang tayo. Ang point dito, kahit na may mahirap tayo, meron tayong dignidad. Meron tayong yung bang feeling na gratitude tayo sa anong meron tayo. Kasi minsan nakikita ko ganito. Yung isang tao mahirap ay parang may mga iba, hindi lahat parang they feel sa mga mayayaman, parang yumuyuko sila. Which is, dapat na magpasalamat tayo sa ating sarili at igalang natin. Sa mga mayayaman naman, hindi ibig sabihin na mayaman tayo ay yung feeling na pagiging mayaman ay own na natin or inaangkin na natin yung buhay ng karapatan ng isang mahihirap. Kailangan
Kung mayaman ka, kailangan na mahalin mo yung mahihirap. Sabi nga, bakit may mahihirap, bakit may mayayaman? Para yung purpose ng Panginoon na magtulungan. Dahil pinalad ka ng mga mayaman, tulungan mo yung mahihirap. Dahil mahirap ka, magpakumbaba ka, and magtrabaho ka para umahon ka sa buhay. Imagine natin lahat tayo mayayaman. Sino magtatrabaho sa bukid? Imagine natin gusto natin lahat maging doktor. Sino yung magtuturo? Sino yung gagawa ng bahay? Imagine natin kung mayaman tayo. Utusan mo ba yung isang tao? Oy, pwede bang magpagawa ako ng bahay? Sabihin niya sa'yo, loko-loko ka. Bakit ako magagawa ng bahay? May mayaman ako. Di ba? So, yung cycle of life, meron nga na may damo. Di ba? Kanya-kanyang purpose yung buhay. So, kailangan na alamin natin yung purpose natin. Kasi yung Panginoon tinutulungan tayo na hindi tayo maninlang pag alam natin kung ano yung tama at ano yung mali. Sa buhay na to, lumakad na lang tayo na may respeto sa bawat isa. Mahirap man yan o mayaman. Pag feeling mo na inaagrabyado na yung pagiging mahirap mo dahil sa kayamanan nila, mayroon tayong karapatan na umiwas. Mayroon tayong karapatan na umalis. Pag feeling mo sa trabaho mo, andun na yung manipulation or sabi nilang, anong tawag doon? Yung bang ginagamit? May tawag doon exploitation. If feel mo na in-exploit na yung karapatan mo, you can leave. Kasi yun ang binigay ng Panginoon sa atin. Ang katotohanan ay katotohanan. Hindi naman tayo perfecto sa buhay. Nagkakamali tayo. Araw-araw ng buhay natin. No? Pero we are striving. No? Na gumawa ng mabuti. We are striving. Ibig sabihin nun, tinutulungan natin yung sarili natin. Ginagawa natin na kahit nagkakamali tayo, tinutulungan natin yung sarili natin na maiwasto yung pagkakamali. Hindi kasi ako naniniwala na yung sabi ng iba na magpatuloy na lang tayo sa ating kasalanan kasi magkakamali na rin tayo. So lubos-lubusin na natin or huwag na tayong magbago. Mali po yun. Sabi nga ng Panginoon, for all the things you can do, noong grasya ko yung liligtas sa inyo. Kasi hindi natin kaya kasi nagkakamali pa rin tayo. Pero gusto ng Diyos na mag-strive tayo. Tulungan yun natin yung ating sarili na maiwasto yung pagkakamali natin. At yung mga taong nagsusumikap naman, mga mahal kong kapatid, na gusto nilang baguhin yung kanilang sarili, hayaan natin sila, bigyan natin sila ng pagkakataon. Sabi nga na being a person, may pagkakataon tayong magbago kahit na gaano kasama. Every sinner, meron silang mga nakaraan. At lahat ng mga saint, no, meron silang nakaraan. At lahat ng mga sinner ay meron silang future or masabi nating bukas na hinaharap. No? Ibig sabihin, merong lahat ng mga matitinong tao, may past yan, may nakaraan yan, may nagawa yung mali. No? And dahil doon, being a sinner, naging saint sila. Kasi may bukas pa, may kinabukasan, may future tayong hinaharap para magbago. So para sa akin yung insight ko dito, na para tulungan tayo ng Panginoon na maiwasang malinlang, is makikita dyan sa buhay natin araw-araw. Tanungin natin yan ang purpose natin and sabihin natin sa ating sarili na gumawa tayo ng mabuti. Piliin natin yung mabuti kasi alam natin sa kabuturan ng ating puso kung ano yung tama at ano yung mali. Ano yung mga dapat nating gawin at mga dapat hindi nating gawin. Kasi habang ginagawa natin to araw-araw, nagsisimula sa atin, madali sa atin natanggapin kung mabuti at hindi mga bagay na ating naririnig sa ibang tao, ating nakikita sa ibang tao. Kasi yung desire ng puso natin, magsisimula yun sa desire. Yung desire ng puso natin, pag gusto natin gumawa ng mabuti, niiwasan natin yung mga mali. Yung mga prinsipyo na mali, ng mga alam natin na half truth, half hindi.
iwasan natin. Halimbawa, magsabihin sa atin ng isang tao, nagnakaw ako kasi mapapakain ko yung pamilya ko. Yung purpose niya is mapakain yung pamilya niya. Pero yung ginawa niya is mali. Pwede ko ring piliin na sumama sa mga kaibigan ko, pero mas pinili ko na gumawa ng ganito. Kasi alam ko, na choice to eh. Hindi tayo pinipigilan ng Panginoon para na mabilis tayong umunlad at lumago sa mundong ito. Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Welcome sa ikalimang araw ng ating pag-aaral sa Come Follow Me na manual. And naway, andito pa rin kayo. And samahan niyo po ako sa huling araw nitong week ng ating pag-aaral. Ito po ay sa Doktrina at Mga Tipan, section 56, verses 14 hanggang 20. Mapapalad ang mga dalisay ang puso. Ano ba ibig sabihin ng kung mayroon tayong dalisay na puso, ay tayo ay mapapalad? Anong mas mahirap? Ang tanong dito. Ang maging mayaman o walang pakialam, o mahirap na may inggit sa puso? Dalawa, no? Anong mas mahirap? Mayaman ka nga, wala naman kang pakialam. O mahirap ka, pero mayroon kang inggit sa puso. Sa dalawang ito ay negative, no? Kasi meron kang kayamanan, pero hindi ka naman tumutulong. Mahirap ka nga, pero instead na magsumikap, ay tinitingnan mo yung iba. And naiinggit sa anong meron ng iba o anong meron ng mayaman. Naranasan mo na bang makaramdam ng selos o hinanakit sa mga taong may mas maraming ari-arian kaysa sa iyo? Naranasan mo na bang magkaroon ng sapat pero maging walang malasakit sa nangangailangan? Sa Doktrina at Mga Tipan, section 14 verse 20, itunuro sa atin ng Panginoong Hesukristo na ang problema ay hindi lang sa kalagayang panlabas, kung tayo'y mayaman o maralita, kundi kung ano ang laman ng ating puso. Ang mga mayayaman ay pinalaan laban sa pagka-makasarili at pagtanggi sa pagbabahagi. Samantalang ang mga maralita ay pinaalahan ng huwag magreklamo, mainggit o mawala ng pananampalataya. Sa madaling salita, dalisay na puso ang susi. Sa panahon ngayon na puno ng paghahambing sa social media at kompetisyon sa buhay, dapat tayong huminto at itanong, ano ang laman ng puso ko? Ako'y nagpapatotoo na tinitingnan ng Diyos ang puso natin, hindi ang laman ng ating bulsa. Kapag tayo'y nagpapakumbaba at naging bukas palad, kahit sa kaunti, tinataas tayo ng Panginoon. Tunay na mapapalad ang dalisay ang puso. So my dear brothers and sisters, mga mahal kong kapatid, napakaganda po ng topic natin ngayong araw na to. Ito yung dalisay na puso. Kung ating matutunan dito, tama, na minsan tayo naaapektuhan sa status ng ating buhay. Tayo naaapektuhan pagtingin natin sa social media. Ang masabi ko po, normal na makaramdam tayo ng ganyan, ng inggit. Kasi being a human, nakaramdam tayo. Pero hindi normal na araw-araw natin itong mararamdaman. Pwede na sometimes insecure tayo, pero hindi ibig sabihin na yun na tayo. Napakaganda dahil sinabi ito yung dalisay na puso. Ang Diyos ay tumitingin sa puso natin. Hindi kung ano yung laman ng bulsa natin. Hindi kung ano yung meron tayo. Sabi nga na pag yung tao hindi siya nagiging kontento sa buhay niya, hindi siya nagiging masaya. Meaning na kahit na meron ka na, still hindi ka magiging masaya kasi gusto mo na anong meron sila na wala ka, na gusto mo rin na may meron ka. Minsan nga sinasabi natin, bakit ako? Miyembro ako ng simbahan ni Hesukristo. Matapat naman ako. Bakit hindi ako binibless? Bakit yung iba na hindi miyembro, may bisyo, pero mayaman sila? Actually, yung tanong dito, hindi lang tanong sa iyo, tanong din sa akin.
Iniisip ba natin yung mga blessing na dumarating sa buhay natin? O iniisip lang natin yung mga wala tayo? Kasi mga mahal kong kapatid, kung iniisip natin yung mga bagay na meron tayo, mararamdaman natin na tayo pa'y pinagpapala ng Panginoon. Tayo pinagpapala ng ating Ama sa Langit. May mga bagay kasi o may mga blessing na hindi nakikita ng ating mga mata. Pero ito'y blessing sa atin. Yung buhay, yung hangin, yung magandang pakiramdam. Alam niyo po, tayo binibigyan ng ating Ama sa Langit ng kakayahang mag-isip na yung tandaan natin parati at ito yung nilalagay ko sa aking isip. Yung kalayaang pumili. Kalayaang pumili na maging maligaya. Kalayaang pumili na huwag isipin yung mga meron ng iba. Kasi the more natin iniisip yung iba, na hindi naman tayo makakatulong sa kanila. Pag iniisip natin kung paano sila makakatulong sa atin, hindi po tayo totally na magiging masaya. Kasi yung tunay na kaligayahan at pagtulong, wala po yun kung anong meron tayo. Diba? Kung ano yung wala tayo, by the way. Kung anong meron tayo. Halimbawa, wala nga akong sasakyan para tulungan siya na dalhin sa ospital. Pero, meron naman akong 2 kamay, meron naman akong sarili ko na pwede ako maglingkod sa kanya pamamagitan ng pakikinig, pamamagitan ng paglalaba, pamamagitan ng paglilinis, di ba? Pamamagitan ng pagpapayo. So, if ganun yung ating pakiramdam, makakaramdam tayo ng kapayapaan, makakaramdam tayo ng contentment. Bakit nga ba? Na gusto natin anong meron ng iba, meron din tayo. Well, masabi natin na dahil madali yung buhay, pag marami tayong pera, pero hindi po yun naging solusyon. Dahil may plano ang Diyos at mayroon siyang pamamaraan na hindi natin nakikita. Siguro isa sa mga gagawin natin ay manalangin tayo sa ating Ama sa Langit. Humingi tayo ng tulong na maintindihan natin sa pakiramdam, sa isip, sa dahan-dahan, grace by grace, kung ano yung plano niya sa buhay natin. Bakit tayo simple lang yung pamumuhay natin at yung iba ay magara? Diba? Bakit meron sila na wala tayo? At anong meron tayo na wala sila? Siguro ang isa sa mga bagay is magsumikap tayo kung paano tayo maging mabuting tao. Magsumikap tayo na kung saan paano tayo mapapalapit sa Diyos. The more nating iniisip kung paano paglingkuran ng iba, the more natin hindi makikita kung anong meron sila na wala tayo. Kasi doon lang tayo nakakaramdam ng masama or bad na pakiramdam, di ba? Masamang pakiramdam. Above all things, lahat ng ito iiwan natin sa mundo. At madadala natin yung mga magagandang memories natin. Isipin natin kung saan nanggaling yung mga blessing na yan. Kasi para sa akin, lahat ng dumarating sa ating buhay, blessing ng Ama sa Langit sa atin. If yun ang mangyayari po, mga mahal kong kapatid, parang sinasabi natin sa ating Ama sa Langit na, Ama, bakit ganito lang yung binigay mo sa akin? Bakit sa Kanya mas maganda? Diba? Pero pag tayo mayroong puso na magpasalamat na, bigay ito ng Panginoon. Ilagay po natin yan sa ating puso't isipan. Bigay ito ng Panginoon sa akin. Doon sinasabi nga ng Panginoon na may dalisay ang puso. No? Kasi doon tinitingnan ng Ama natin sa langit yung puso natin, na kung saan dalisay ang puso natin. Pag ganoon na parati natin binabanggit yung totoo, na nagpapasalamat tayo dahil bigay ng Panginoon to. Yung cellphone natin, kahit mumurahin lang yan, bigay ng Panginoon to. Bigay ng Diyos to. Bigay to ni Heavenly Father sa akin. At doon natin makikita na bibigyan pa niya tayo ng mas malaki. Kasi sa mga malilit na bagay, na-appreciate natin. My dear brothers and sisters, sa pagtatapos ng linggong ito, ay matuto tayo magpasalamat. Ikaw, ako, lahat tayo sa ating Ama sa Langit. Pasalamat tayo, magbigay tayo ng pagmamahal sa Kanya.
At alam ko sa buong puso ko at pinapangako ng Diyos sa atin, the more na ginagawa natin yan, the more tayong pagpapalain sa buhay natin at nagiging masaya ang buhay natin, na yun ang hindi pwedeng kunin ng iba at yun ang ibibigay ng Diyos sa atin. Ang lahat ng ito po sa ating pag-aaral sa day 1 hanggang day 5 ay iniiwan ko sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen.